Pisces. This is your reading for July 20 to 31. Pero kahit lumagpas yung dates na sinabi ko na yan, timeless reading din naman ito. So, kung kailan man ito makarating sa'yo. Check natin yung mga messages, energies, no? Ganap. Kung bago ka rito, Pisces, thank you so much for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow. Sa mga matatagal na rito, maraming salamat din po sa patuloy na pag-aabang, pagsubaybay ng mga readings, pagsuporta. Thank you rin po doon sa lahat ng nag-join na membership and subscription. Yan. Thank you rin dun sa mga laging nagpapadala ng stars. Ayan, special mention to Miss Yoli Soliman. Grabe, Miss Yoli. Love you. Tsaka kay Sir Ryan. Ang pangalan nito? Ryan Odchimar Aliman. Yan. Si Sir Ryan. Grabe rin yan. Nakakarami na sa akin ng stars yan, si Sir Ryan. Thank you. And pati na rin po dun sa ibang hindi ko na-mention kasi usually naaalala ko yung talagang consistent na sender. Yan, yung mga nagpapadala ng stars, super thanks, mga nag-a-avail ng private readings natin, yung mga palaging nag-share, malaking tulong din po yan kung sinishare nyo yung mga readings natin, yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Pati na rin yung mga suki natin sa private readings, no? So, ang dami niyan eh. Si Miss Bell, si Miss Giselle, sino pa? Ang dami nating mga ano doon. Although, hindi ko naaalala lahat yung mga names. Yung mga gustong mag-inquire, mag-book ng private reading ko, dumiretso po kayo sa official and nag-iisang purple tin page, verified. Ang titignan nyo palagi yung purple tin na may blue check sa kanan. Kasi marami pong gumagaya sa page ko. Kayo po mismo yung magsadya doon, kayo po yung mag-message sa akin. Although hindi sa lahat ng oras ay makakasagot ako sa inyo agad-agad. Okay? Pasensyahan nyo na guys kung may mga maririnig kayong mga ingay kasi umuulan. Malakas yung ulan dito sa amin. So, yung ano mo dito, overall energy mo, Pisces, is support. Meron kang sign na kapareho na ganito yung nakuha eh. Okay, tingnan natin. Mukhang suportado ka naman eh. Yan, meron ka ring shooting star. Maganda yan. Yun lang, meron challenging cards ka. Pillory. Sa career mo, looks good. Sa love life mo, check natin mamaya. Latag natin yung ano mo, tarot cards mo muna para makita natin yung mga signs na meron. Ten of Pence reverse, Ace Pence reverse, High Priestess. Ang daming pentacles, so ma-earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn, dominant dito. Pwede rin namang may air or water. Aries, Aquarius, Gemini. Air signs, earth signs. Okay. Dito tayo sa support. No, mukhang suportado ka naman ni universe sa tingin ko lang kasi shooting star at saka support. Itong shooting star kasi is ano eh, wish granted para sa iyo. Okay? So nakikita ko yung iba sa inyo Pisces, nangangailangan siguro kayo ng tulong about something. Oo. Pero wag ka mag-alala kasi yung support na kinakailangan mo dito sa situation mo, mukhang marireceive mo naman, whether yan ay galing sa langit, no, divine intervention, miracles, blessings, pwede rin namang support from your loved ones. O minsan nga yung support na kailangan natin sad but true, pero minsan hindi natin nakukuha yan from family.
Minsan sa ibang tao natin nakukuha. Pero, ang clear lang dito, Pisces, is makukuha mo yung support na kinakailangan mo. Sorry naman, kasi hindi ako mapakali dito. Hindi ako sanay na parang may magaspang na balat. Okay. So, support. Marireceive mo yung support na kinakailangan mo itong July 20 to 31. May it be financial support, emotional support, no? Moral support, ano pa ba yung mga ibang support? Okay, kung ano naman yung kinakailangan mo, Pisces. By the way, general reading to, pwedeng magkabaliktad yung mga energies na nasasagap dito kung energy mo, energy ni person. Minsan, past, present, or future energies yung nasasagap ng cards. Kunin nyo na lang ano yung nagre-resonate sa inyo. Kailangan mo, Pisces, na umaksyon agad dito sa shooting star. Kasi ang shooting star is mabilis na mabilis eh. So, kailangan maging alert ka, maging maagap ka, o baka naman ito ay an opportunity na dapat, hindi ka babagal-bagal, hindi ka aantok-antok. Pero meron talagang something na matutupad para sa'yo kasi may wish granted ka dito. I think this is also a rare opportunity kasi bihira lang naman tayong maka-chance upon ng shooting star. Pero ako many times in my life, nakakita na ako ng shooting star. Diba? Sabi nga nila, pag nakita mo yung shooting star, mag-wish ka agad. Diba? So, parang ganun eh. Parang in a blink of an eye, pwedeng mangyari to. In a blink of an eye, pwedeng may magbago. In a blink of an eye, pwedeng ma-miss mo yung opportunity. Ganon kabilis yung shooting star. Kaya dapat mabilis ka rin. Okay. Pwede rin itong good luck for you. Anything that is, all of a sudden, di mo ina-expect. And very, very, lang siya, fleeting. Very, short-lived. Sobrang bilis lang ng moment, alam mo yun. So, if this is a passionate relationship or a connection, pwedeng dadaan lang siya saglit, tapos, wala na, parang hindi magtatagal. So, whether ito ay relationship, or anything na magaganap sa'yo, very fleeting lang. Okay? Maiksing-maiksi mo lang siyang mai-experience ba? Parang ganun. Pillory, oh my God, this is a torture instrument. Okay, pwede ka daw maka-experience, Pisces, ng kahihiyan, humiliation, pamamahiya, dishonor. Oo. Pwedeng punishment. Oo, kasi ito ay pang torture eh. Any situation wherein parang makakaranas ka ng nakakahiya or pain or para kang pinarurusahan, pinahihirapan. O it could be an abusive na employer, company, or an abusive relationship. Grabe, meron ditong pamamahiya, Pisces, in public. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa'yo, pero meron something dito na mapapahiya ka talaga. Okay. Parang alam mo yun, ginagawa yun sa'yo as a punishment kung meron ka mang maling nagawa, kasalanan, kalokohan, mischief na nagawa. Convertible, ito maganda to. Ito yung maraming options, choices na darating sa'yo. It could be, options sa career, options sa love, hindi ko alam. Basta, mabibigyan ka ng hindi lang isang options eh. Ayan there is this adjacent possibilities, pwedeng sanga-sanga, sunod-sunod. Marami. Ayan, kumbaga you are lucky kasi mabibigyan ka ng
ano options. Kumbaga, alam mo yon, yung iba kasi malas kasi halimbawa wala naman silang choice kasi yun lang yung option nila. Pero ikaw, itong July 20 to 31, magkakaroon ka ng options, 'di ba? So ganun ka kalaki. In ano man yan, in whatever area of your life yung tinutukoy dyan, bahala ka na since this is a general reading at hindi ko naman alam yung mga nangyayari sa'yo. And when it comes to yung career, kabuhayan, financial, or negosyo mo, wow, meron kang gift na marireceive. It could be an opportunity, a blessing. Ayan, no? You'll discover new talents that will lead you to new opportunities. Diba? Sabi ko nga, may mga adjacent possibilities dito. May maa-acquire ka na skill, talent, knowledge, at yun yung magiging fuel para dalhin ka niya sa greater possibilities and new opportunities. Yun yung nafe-feel ko rito. It could be learning a new skill tapos magagamit mo yun sa business, for example. Okay? Basta magagamit mo siya para makakuha ka ng trabaho or lumakas yung sales mo kung negosyo man to. Or madagdagan yung source ng income mo. Something na mapagkakaperahan mo like content creation. Could be anything. Could be anything. Pwedeng mag-aral ka ng paggagawa ng milk tea or mag-aral ka ng cooking. Yung mga ganyan. Basta may something na related sa skills tapos aaralin mo. No? At ma-attend ng mga seminars, yung mga ganyan. Ano pa? You have alchemy. Parang magician card ito. Alchemy. So, transformation ito. Ang nafe-feel ko dito is meron kang mga makikreate maiimbento, madidiskubre, na pwedeng pwedeng magiging magpapalakas sa negosyo mo or additional income mo or may dadagdag mo sa skills mo. Okay, so nakikita ko pwedeng iba dito, this is a transformation or improvement pagdating sa career mo, negosyo mo, or kaperahan mo. Okay, so maganda. Overall, pagdating sa financial, sa career, kabuhayan mo, ganda. Pagdating naman sa love life mo, you have clarity and karma. Ouch. Ouch, may mga bayad utang dito sa karma. Bahala na kung sino yung tinatamaan ng cards ha. Kung ano man yung mga sinasabi ng cards dito, kung tinatamaan ka, the energy mo yun. Kung hindi, the energy ng person na kadil mo. Pisces, okay? Yung iba dito, wag kayong balat sibuyas sa mga readings. Kung balat sibuyas kayo, huwag na kayo manood. Okay? I think this is a person na pwedeng nagsasuffer na siya dun sa mga consequences ng mga decision niya. Sa sarili niya or decision niya, actions niya na ginawa niya sa'yo. Or vice versa, kung ikaw man yung gumawa nun. Oo, ngayon, ito na yung mga resulta Ito na yung mga side effects. Cause and effect ang karma Kung ano yung ginawa mo, yun yung most likely, matatanggap mo rin, aanihin mo, babalik sa'yo. I think this person is suffering. Kung meron siyang ginawa, kung baga inargabyado ka niya, niloko ka niya, tinarantado ka niya, ginago ka niya, matawag dun, ginamit, no? Pinagmukha kang ewan, no? Nagbabayad na siya nung karmic na utang niya. Oo, dapat lang nasingilin siya kasi kung anong ginawa mo, sisingilin ka talaga Tayo nga 'di ba? Kung ano yung kinakain natin eventually, in the future sisingilin din tayo kung ano-ano ba, pasaway tayo sa diet.
sa mga kinakain, sa ginagawa natin sa katawan natin, sa mga nilalagay natin sa katawan natin, sisingilin tayo nun. Ganon din yon in relationship. Alam nyo ba na ito ang alam ko, minsan, ang masaklap dito sa mga ganitong bagay, minsan may mga pagkakasala tayo. Pero minsan pati kaapu-apuhan natin nagbabayad ng karma eh. Kaya talagang maganda talaga wag ka na lang gumawa ng masama. Anything na pang-aargabyado, masama. Kasi minsan, ang atake nun, hindi naman ikaw kagad titirahin ng karma eh. Minsan kaupu-apuhan mo pa sa tuhod, nagsasuffer dun sa karma. Ang dami ko nang napanood na ganyan eh. Oo, pektado sila. Para siyang generational na. Umabot sa ganun yung degree. Depende sa degree ng kasalanan na ginawa. Okay, basta ang nakikita ko lang ito ay itong person na to pwedeng natutunan ng leksyon, na-realize niya yung mga kasalanan niya. Some of you pwedeng magkakaroon kayo ng clarity. Yan, kung yung iba dito na nag-aabang ng clarity kasi may clarity na paparating. Maaaring alam mo na, magkakaalaman na ano ba talaga yung totoong nangyayari. Yung katotohanan, pwede magkaroon ng dito, pag-uusap or parang confirmation eh. Hindi man kayo directly mag-usap, hindi man siya directly mag-reach out sa'yo. Basta meron lang mga pangyayari na parang effect netong karma na malalaman mo, mababalitaan mo, ay okay, ganito yung nangyari sa kanya, ganito, ganyan. Okay. So, parang dun mo mapipick up, okay, yun yung closure na inaantay ko. So, yun pala yung clarity na hinihintay. Yun pala yung truth. Okay? Ano pa? Sa bottom of your deck, you have 3 of Cups. It could be meeting a new person, meeting new friends, or a romantic connection. Pwedeng may mamimit ka dyan sa pupuntahan mo. It could be attending a party, or basta an event wherein may mga tao doon, may kipag-socialize ka, tapos pwedeng may mga mamimit kang bagong kakilala na pwedeng makakatulong sa'yo sa business mo, sa career mo, or pwedeng magiging kaibigan mo, or pwedeng magiging romantic connection. Okay? Okay, although, if meron kang mamimit na person, Pisces, nakikita ko wala talagang stability ito. Short-lived. Naalala mo yung sinasabi rito, na parang dadaan lang sa palad mo. O yung iba dito, kung pera man to, makalikom man kayong pera, makatanggap kayo, dadaan lang sa palad nyo. Kung ito ay relationship, connection, ganun lang din. Short-lived siya. Andun yung passion ka, nandun yung passionate ka, passionate siya. Exciting, pero hindi siya magtatagal talaga. It's not meant to last. Okay, yung iba dito, pwedeng hindi kayo talaga, hindi magtagal yung pera. Halimbawa, kakasweldo mo pa lang, ang daming bayarin. Wala na, parang dumaan lang sa palad mo yung sweldo, tapos wala na uli. Abang ko naman ng next sweldo, parang ganun lang. No, parang tumagos lang sa kamay natin, parang tubig. Oo nga, ayan baliktad din yung Ace of Pentacles mo. Kawalan ng stability to, kung relationship to. Hindi talaga magtatagal, okay? Parang meron akong nafe-feel dito na something na it's not worth investing. Oo, kasi hindi ganun ka parang hindi siya pang long term, hindi magtatagal eh. Okay. Pwedeng halimbawa, mag-i-invest ka pero hindi magiging successful, kaya hindi magtatagal yung pag-i-investan mo na yung kung ano man yun. It involves money. It involves money since lumilitaw yung mga dami-daming coins dyan eh. Yun nga lang, short-lived siya. Pwedeng sa una, bumibenta, sa una okay, goods, pero
eventually, hindi rin magtatagal. Yun yung nasisense ko. So, whether we're talking about business here, investment, money, or ibang bagay, Pisces, as long as kung anong nakaka-resonate sa'yo. Okay, kung may nasisense ako person na magre-reach out sa'yo, in love life man ito or hindi. A person na parang nawalan kayo na communication or naging matahimik ng matagal na panahon. Kung sino man yan, love life man yan o hindi, ex mo man yan o hindi, nasisense ko na magsasalita na or magpaparamdam na siya uli sa'yo. After such period, kung gaano man katagal siya na hindi nagparamdam, nagpakita, makipag-communicate. So, expect na merong makikipag-communicate sa'yo, magre-reach out sa'yo. Wow, pagdating sa career mo talaga, success ka. So, yan. If this is a new job, sa tingin ko, eto, mukhang may promise dito. Mukhang magiging successful ka dito sa next na gagawin mo. Okay. For some of you, kung gusto niyo mag-aral exams, parang maganda rin yung resulta ng exam. Yun yung, pumasok bigla sa isip ko yun. O baka makakuha kayo ng magandang score dyan sa, sa exam na iti-take ninyo. Makakapasa kayo for sure. Or if this is a job application, yan. Mataas yung chances na, ma-hire ka, matanggap ka, pumasa ka dyan sa interviews mo. Okay, wagi naman Pisces. Ang nafe-feel ko rito, 'di ba sabi ko nga meron something about the sahod. Although dadaan lang sa palad mo, pero you will feel accomplished. Proud ka sa sarili mo na nabayaran mo lahat ng dapat mong bayaran, alam mo 'yon. May pinuntahan na maganda yung pera. Hindi siya nasayang lang sa walang kapararakan. Na at least na dumaan man siya sa palad mo, na-settle mo naman yung mga dapat na ma-settle na mga bayarin. Diba? Okay, meron ding some kind of reward dito. Oo, so malapit mo nang ma-receive yung reward na yan. It could be anything na ginawa mo, pinaghirapan mo. Na for sure maganda yung resulta, aanihin mo yung rewards. Okay? Yung iba, pwedeng magjo-join kayo ng bagong pwedeng magjo-join kayo ng group, fraternity, whatever, organization. Basta parang group Magjo-join kayo ng group. Closing message for you, Pisces. Ito yung nahugot natin. At ang pinaka-message for you is surrender worry. O baka nag-overthink ka, Pisces. Ano ba tong mga, bumabagabag sa isip mo? Ano ba tong nagpapastress sa'yo, hindi nagpapatulog sa'yo sa gabi? Okay? Make a commitment not to lead an anxiety-driven life. So, ayan na nga, yung mga iniisip mo, overthinking, no? When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that Spirit is guiding you always. So, kung ano man itong mga daladalahin mo, iniisip mo, ipinag-aalala mo, mag-pray ka, i-surrender mo lahat yan sa itaas. And have faith kasi i-guide ka naman, hindi ka naman pababayaan. Okay? Thank you so much for watching, Pisces. Love you all. God bless. Babush.